Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, honorarium sa mga nagserbe sa nagligan nga eleksyon ginaproseso na sang COMELEC. Pila ka mga manunudlo ginpakigbahin ng sakripisyo sa bago lang natapos nga eleksyon. Dugang nga masobra 80 million liters per day nga supply sang tubig ginakinahanglan agud masulbar ang water shortage sa Iloilo City. 21 anyos nga babae patay matapos makabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa Bacolod City. Isa sa mga suspect nga nagpangbuno sang magasawa sa molo, imbolbado sa ilegal nga droga suno sa kapulisan. Kag masobra 40 degrees Celsius nga heat index, pila nakaadlaw nga eksperyensyahan sa Iloilo. Mga nagasagod sang kasapatan nagapangama sa init. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, COMELEC ginmando ang pagpadasig sa proseso sa pagpagwa sang honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe sa nakaligad nga eleksyon. Pila ka manunudlo ginpakigbahin ang ila sakripisyo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Zen? Jerk, ginaproseso na sa mga election officers ang payroll sa mga poll workers agud mabato na nila ang ilang honoraria. Ginamanduan na sang Commission on Elections ang tanan nga election officers nga padasigo ng pagproseso sang honorarium sa mga nagserbe sa eleksyon 2025. Nahibaluan nga na-download na ang honoraria sa mga manunudlo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, apang gina-finalize pa ang payroll. Ginapakabay ko lang gid ang mga poll workers nato nung mahulat lang sang notice ang aton ng mga election officers. Iti ang election officers nato ng mga patigayon sa distribution. 12,000 pesos ang mabaton sang chairperson. Lain naman nga kantidad ang mabaton sang electoral board member, support staff, DESO technical support, kag DESO administrative support staff. Samtang sa video kag mga litrato nga ginpakigbahin sa isa ka manunudlo sa Aklan, makita ang pagkarga sa mga miyembro sang electoral board sa mga election paraphernalia upod ang mga katapos sang PNP kag Philippine Army patabok sa suba. Istorya ni Sir Ben nga nagserbe nga chairperson. Malapit 16 ka oras ang ilagin lakat kag 2 ka oras ang sakay sa habal-habal para lang makaserbisyo sa Sitio Maytaraw, Barangay Dalagsaan, ang pinakamalayo nga lugar sa Libakaw, Aklan. Apang sa piyak sang init kag ulan nga ilainagyan, nagayuhom sila sa gihapon. Siyempre, if makita mo nga ang upod mo daw exhausted na sa biyahe or exhausted na sa lakaton, so daw mag-gain mo man ang ilang negative vibes. Pero if positive ang isa, then positive naman ang rest. Tuig 2022 sang sila ang unang nakatransmit sa presidential election sa Banwa. Apang subong, sila naman ang pinakaulhi bangod sa kalayo sang lugar kag problema sa kuryente. Kung paminsaron gid, hindi kuno bastante ang kantidad nga ila pagabatunon sa ila sakripisyo. Gani nagalaom ang mga ini nga sa masunod nga eleksyon, mas mahatagan prioridad ang mga manunudlo nga na-assign sa mga malayo kag nabukid nga lugar. Jerk, nagpasalig ang COMELEC nga mabayaran ang mga maestra nga nagserbe sa piniliay sa sulod sang 15 dias pagkatapos ng eleksyon. Jerk? Maraming nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Sa iban pa nga balita, dugang nga 80 tubtob 100 million liters per day ginakinahanglan pa nga supply sang tubig sa Iloilo City agud masulbar ang water shortage. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala nagatubod nga gripo kag hindi estable nga supply sang tubig. Ini ang pilalang sa tinuig nga ginaagwanta sa mga pumuluyo sa Iloilo City, ilabi na subong nga tig-ilinit. Suno sa MPIW, 80 tubtob 100 million liters per day pa ang kinahanglan nga supply sang tubig para sa masobra 300,000 ka mga residente. Kag ini ang ginalauman nga mahatag sang bago nga bulk water supplier. Kay na ginpresentar ang kumpanya nga proponent sini nga plano. We will avoid first accidents coming from this water tanker. We will avoid gastroenteritis. There will be 24/7 availability
of potable water for everyone. Igabaligya sa bulk water supplier sa 40 pesos per cubic meter ang ila tubig. Ang pila ka konsumidor, nagakabalaka nga kung magkuha ang Metro Pacific Iloilo Waters ang tubig sa bagong nga bulk water supplier, magtimbok man ang presyo sang tubig sa syudad. Sa karon, yara sa 20 pesos per cubic meter ang presyo sang tubig sang MPIW. Kakabalaka, maniki, basi ni kami ka-afford. Taning di lang tayong masakay. Sabat sang kompanya, Ang mas mahal is the absence of water. The moment we supply water and make it available for everyone, actually, ang effect noon sa mga gagamit, babagsak ang tubig nila. base sa proposal, mayor nga source ng tubig ang Highline Canal sang NIA 6. Mag-aagi pa ang proposal sa Local Development Council kag irekomendar sa Iloilo City Council para maaprubahan. May 90-day pa nga ihatag para sa Swiss Challenge kag kung wala sa maga-challenge, magadiretso na ini sa pagpirma sang kontrata. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. 21 anyos ng babae patay matapos nakabunggong ginamanehong ang motorsiklo sa nakapark na truck sa Bacolod City. Samtang bus, nakabunggo sa mga poste ng plant box sa Talisay. Yaring balita. Matapos ang iya online job, naghingagaw pa biyahe gikan sa Silay City padulong sa Bacolod City ang 21 anyos nga si Russell Taiko. Agon may eskwela sakay sa motorsiklo. Apang paglabao sa Circumferential Road sa Barangay Bata, Bacolod City, aksidente ini nga nakabunggo sa truck na nakapark. Manog alas 8 sang aga, Mayo 14. Hindi, makapating iya pamilya, bagong hinali na dulang ila breadwinner. Si Russell, ang kandidata pa sang Barangay E. Lopez para sa palabuton, nga linay isang silay 2025. Nang kay may pictorial, sa subong tani mo, ang balya sa iya nga pictorial nga mauna lang sa kuno bala kay may test sila at hindi pwede kay may exam sila ano na sa mga working student kay call center na sa sa balay sa Gaubra tag alas 5 nagatapos mabulig sa iya ginikanan kag sa iya mga autot nga maka-eskwela kamo na nga gaano sa eskwela sa Gaubra. Ginkusuriya sa kapulisan ng driver sa truck, apang ginhilway man pagkatapos sa investigasyon. Kung tuyo man lang sila, hindi na sila mag-drive sang motorsiklo or salakyan. Nabungguan sang base ini ang mga poste plant box, kagahoy sa Barangay Zone 15, Talisay City, Manog alas 9, Miyerkules ang gabi. Nagdiretso pa sa tubang sang showroom sa mga salakyan ang nadisgrasya nga bus kag nabungguan ang charging station kag mga motor nga nakapark. Halin sa minapasok Caltravang bus kag padulong na kuntani sa Bacolod City. Sunod sa kapulisan, posible na dulan sang kontrol ang driver nga si Rodel Kuhanap, 35 anyos. 4 ka pasahero ang nasamara sa aksidente nga kalabanan taga Victoria City. So ang amo na gina-prioritize, ginapangita, ginalibot na amo ang tanan nga hospital diri sa Bacolod or outside ng emergent part, no? Kaya para ma-check namon ang kasi minor lang ang ang nakuha niya nga gilas, no? Wai isang dako nga halit. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Suspect sa pagpangbuno sa mag-asawa sa Barangay East Baluarte, Molo na monitor sa City Drug Enforcement Unit nga nagagamit sa illegal nga droga. Si John Sala nakatutok. Newly identified drug personality ang pagkabig sa City Drug Enforcement Unit kay Erwin Zabalate. Ang suspect sa pagpangbuno sa mag-asawa nga sa ni Fatima kag Rolando Gailo. Alam mo si Erwin, namin na siya sir, newly identified sir. Pagkulan niya kay Prada. Based lang na sa mga mga resulante sir. Nagapabilin pa nga at large si Erwin. Manumduman niya nakaagom sa mga minor nga pila sa lawas si Rolando. Si Fatima naman naging buno sa ginabanta 18 ka beses kag sa karon nagapabilin nga kritikal. Base sa impormasyon nga nabaton sa punong barangay sang East Baluarte, ginaligaring nga pagpang-video kuno ni Fatima ang ginhalinan sang kaakig ni Erwin. Nagyan nila dala sa putwok no sa lagyan namon dala sa pakanto sa Praisong. Nga tinambay sila da kag nagahit-hit kuno. Tiyan mo nga agligasyon sa aton nga biktima nga lalaki. Kag sang hapon pag ginabi for magdulom na naagyan pag gina sila sa sinisang biktima naton nga babae nga nagabitbit sang sila nga nagabideo siya
Kaya muna ang nalinan nga aki kuno ang suspect naton. Wala naman sa illegal drug monitoring sang barangay si Erwin. Ginahikot na sa karon sang Iloilo City Police Station 4 ang reklamo nga frustrated murder kay pasaka batok sa mag-amay nga Eliseo kag Erwin. Si Eliseo ginatudlo upod ni Erwin nga nagsulod sa balay kag naguyat sa mga biktima samtang ginabuno sang iya bata. Madugay na suno kay Kapatubay nga may hindi pag-intindihanay ang duha ka pamilya. Sila daw permi na sila gabi na isa daga daw gasinuya ay man no. Hindi ko andiwan sa news team mako ang bahin sa magtimba nga pamilya pang lunsay wala sang tawo sa ilang mga balay. Upod kay Hans Di Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga pagpanghangkat sa kabuhi hindi nang inupang sa graduates ng Iloilo Doctors College nga mangin madinalagon kag makuha ang rank 4 sa 2025 Nurses Licensure Examination. Ang iya istorya hibaluon sa pagtutok ni Kim Salinas. Mainit nga ginabi-abi sa mga estudyante, faculty kag staff sang College of Nursing sang Iloilo Doctors College sang nagabot sa bulutuan kay nasangaga ang rank 4 sa 2025 Nurses Licensure Examination. Ang 22 anyos nga si Jonah Erosa Villanueva sang Davao del Norte ang nakatigayon sang 89.20% nga rating. Naggraduar ini nga cum laude sang Mayo 2024. Samtang nag-eskwela, nangin panghanggat sa iya ang makapila ka beses sini nga pagsaylo-saylo sa mulutuan. Nagsaylo lang ini sa IDC sang 2022. Hindi pa ko tani pagbatonon di sa school kay hindi sila magbaton transferee. Galing lang si Lord gid ang nag-make way gid sir. Handom ni Jonah nga mangin isa ka doktor. Apang bangod sang kapigaduhon, nursing lang anay ang ginpili sini. Ginahalad sini ang iya kadalagan sa mangungumang amay kag housewife sini nga Iloy. Before ko nagwa board exam sir, nagtawag ko sila duha kagambal ko gid nga gusto ko upod ta kamo magsaka sa stage kun mao taking ko. Isa man sa ginpasalamatan ni Jonah, amo ang iya magulang nga amo ang nagsuporta sa iya sa pag-eskwela sa kolehiyo. Ang mga sakripisyo ni Jonah nasaksiyan mismo sang iya utod. After nung thesis, sabi niya parang hindi na ako maging cum laude. As in, umiyak talaga siya ng umiyak. Sabi ko okay lang yan basta makagraduate ka lang. Dako nga kadungganan sa bulutuan ang nalamot ni Jonah nga amo ang labing unang nga top notcher makaligad ang 10 ka tuig. Joanna is a very consistent in her study habits. A very humble student. Plano ni Jonah nga mangin isa ka clinical instructor o kon padayunon ang handom nga mangin isa ka doktor. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, this is it. Ara na sa Negros Occidental ang Kapuso artist nga makifiesta sa Balbagan Festival sa Binalbaga. Temprano pa nga magpwesto sa Binalbagan Concert Grounds para makita live na live sa DJ Ortega, Charlie Fleming, Regil Viria, kag Anton Vinson sa ating Kapuso Fiesta. Makisaya kayo sa amin sa Balbagan Festival. Mamayang gabi na po yan. Gaganapin po ito sa Municipality of Binalbagan, Negros Occidental. Anong oras? See you at 8 p.m. sa Binalbagan Concert Grounds. Kita ay kita, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra 40 degrees Celsius nga heat index pila nakaadlaw nga na eksperyensya sa Iloilo. Mga nagasagod sa kasapatan nagapangaman na. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Naeksperyensyahan ang tuman kainit nga panahon sa sulod na sang pila ka adlaw sa Western Visayas sa diin na record ang masobra 40 degrees Celsius nga heat index. Bangod sini nagapangaman na mga residente, bangod magluwas sa tao maepekto man ini sa kasapatan. Si Nanay Bienvenida ginakurong sini ang mga pabo agud hindi matamaan sang init. Masamay man sini nga ginailisan ang ila tubig. Ang iya mga manok ginasagod man sini sang maayo. Islan mo ka tubig kuno kung kuan na sirakan di adyan ka ano mo ka ano gani kang adlaw. Tiyan mo nga siyempre ulaon mo pag hindi man ay sang napapainan. Sunod sa Iloilo Provincial Veterinarian, mahimo nga maglain ang pamatsyag sang sapat kag posible ikamatay nila ang tuman nga kainit. Gani mas maayo nga hatagan sang bitamina kag paimnon sang madamo nga tubig ang kasapatan. Kung tama kainit, may imbalance sa sulod sang lawas ng sapat eh. So amo na siyang kinahanglan i-correct naton kung bahatag kita sang electrolytes sa ila
tubig and i-improve ang ventilation sa imong farm. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Suspect sa pagbuno patay sa 18 anyos sa lalaki sa Bacolod City nagsungka na. Iban pang involbado sa rambol, ginapanawagan sa kapulisan yung magsungka. Yaring balita. Duha ka daw matapos ginbuno patay ang 18 anyos nga si Hikaru Yuri Legace sa gamo sa mga pamatanon sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Naglaptang ini nga video kung saan makita ang rambol sa mga pamatanon sa Dalan Lacson kaagahon sa Mayo 13. Ang biktima among nagasuksok sang puti nga bayo nga nagadalagan pabalik sa bar. Sa ulihi, nasapwan na lang ini nga dugoon kag may pilasang pagkabuno sa riog kag dughan. Kahapon sa hapon, nagsungka sa kapulisan ang suspect si Adrian Cagayaw, 19 anyos. Wala nagatubang sa news team ang suspect. Ang iyamay, nagpangayos ang pasaylo sa pamilya sang biktima. Sunod sa iya, manong second year college ang iya anak sa kurso nga criminology kag manugbata pa ang nobya sini. So, kapag ugos ang pasinsa, natabo na ni mabawi, kapag ugos ang pasinsa, bisan kabalok kasakit ang subong kayo, hindi ko pa nila mabaton, pero sa dalayo nga kamang kapag ugos ang pasinsa, bisan mga uya pa pasinsa, pakanubok, ikuya. Depensa sang amay, iya mismo sang biktima ang konsilyo. Si Yuri, nagwala pa ako sa armas. Pag ako nagtabog ang kutsilyo, tinagdinalag sanay naman sila. Si Dila nagbangon, kaya natindakan sa mga pagbangon yung kaya kutsilyo, nagliso-lisa sa may audio, kung mapahigad ng tayo. Yung sugata pa kasi ni Yuri, moto na si Dila na labo, tsagid. Apa, sunod sa kapulisan? Oh, of course, nakita sa kanya on position eh. Regardless who is the owner, as long as ikaw may uyat, it's already tantamount charging you. Pasakan sa kasong homicide ang suspect. Ang maabyan sini, ang ginapanawagan sa kapulisan ng maghatag impormasyon. Posible man sila pasakaan sa reklamo ng physical injury. Ang pagsungkos ng suspect, dako nga bagay para sa pamilya sang biktima. Way masaga mo, na tripping nga lang siguro. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. 2 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa duwa ka mga high-value individual sa distrito sang Arevalo. Si John Sala nakatuto. Nagdangat sa 1.7 million pesos ka balor sa suspected shabu na kumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa kasanga drug bypass operation sa Barangay Santo Domingo, Arevalo alas 6:40 kagabi. Arestado sa operasyon ng duwa ka mga ginakabig high-value individuals sa alias Ruel kag alias Tan. Magluwas sini may surrender ba ng asawa ni alias Ruel nga suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 300,000 pesos gani naglabot sa 2 million pesos ang balor sa recoveries. Sir, sang arrest nila, nag-voluntary sugit sa mga ng asawa. May gin-surrender pagit siya, no? Additional siguro mga 14 sa 6 pagit. Yung gintago, puno to sa balay nila. Suno kay Suliman nagatransaksyon ng mga subject hindi lang sa syudad, pati man sa probinsya sang Iloilo. Suno sa Barangay Council sang Santo Domingo si alias Roel lang ang ila residente kag dagatan sa baybay si alias Tan. Wala sa Badakle si Roel apang namutikan ang makatilingala sining aktibidad. May na-observe kami nga mga suspicious persons going in and out. So, hindi ko namon na-identify kung sino, but we did inform the police authorities of the situation. Minilyon ang illegal nga droga nga nakuha sa duwa, gani posible nga naglapta ng ila supply sa barangay. Gani mas tutukan pa sang Barangay Council ang ila anti-illegal drug campaign. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga lamharon nga botante na batyagan nga nagaepekto ang ila sistema sa pagpili sang kandidato sa eleksyon. Nagalaom nga magasanyog na ang balasyan sa pagpili sa mga kandidato sa masunod nga mga eleksyon. Si Julius Villacaol nakatuto. Dako nga bahin sa nakaligad nga national and local elections na mga lamharon nga mga botante. Base sa datos sang COMELEC, 12.79% sa mga botante ang 20 to 24 anyos. 3.9% naman ang mga bagong nga botante nga nag-edad 18 to 19 anyos. Sa pihak nga baguhanon, ang estudyante nga si Fitz, ginpasiguro nga hindi mausik ang iya boto. Gani ini ang nagpili nga hindi impluensyado sang kwarta o kon pamahog. Number 1, getting may tinunan or maalam. Number 2, ang wala sang bahid sang korupsyon. Kag ang mabalaan ko gid nga masaligan. Tag sa kaeleksyon, madata ang akusasyon sang bakla na isang boto kag pamahog sa mga botante. Apang para sa isa pagit ka estudyante nga si Daniel, nagapangibabaw sa gihapon ng kwalifikasyon.
Base sa dalagan sang resulta sang eleksyon, ila nakitaan nga pila sa ilagin pili ang yara sa winning circle. Kag ini nagahatag sa ila sing inspirasyon nga may pag-asa pa nga mabago ang sistema sa pagpili sa mga kandidato sa mga Pilipino. Kag ini ang pinaagi sa ila nga mga ulihing tubo. Advocate for what you know is right. So, of course, it's important that you choose the people that would also advocate for your advocacies as well. Panugyan sa mga pamatanon sa iban nga mga botante, mangin maidid sa pagsala sa mga nagapapili. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Ginpapanaugan naman sa show cause orders ng Land Transportation Office 6 ang 23 anyos na lalaking si Jimmy Lagunday Catarata matapos nagala Superman stunt samtang nagamaneho sa motorsiklo sa barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Magluwas sa stunt, naka-underwear pa ini kag naka-sleeveless samtang nagadrive. Sunod sa LTO 6, klaro ang kaso inisang reckless driving. Sa duga nga pagpangusisa sa LTO, natukiban nga wala inisang driver's license. 3,000 pesos nga penalidad kag posibilidad sang permanente nga pagka-disqualify sa pagkuha sang lisensya ang posible sini nga pangatubangon. Ginatagan sang 5 kadlaw si Jimmy agud magsabat. Sa pagpakigangos ng Jimmy News, handa man kuno ini atubangon ang konsekwensya sang iya ginhimo. Ginhimo lang kuno ini ang video for the content kag iya ini ginahidulsulan. Gani pahanumdom sa LTO 6 sa mga vlogger kag content creator nga hindi pag-ibutang sa alang-alang ang safety sa iban nga motorista para lang mai-content sa social media. Sa iban pang balita, 4.5 katonelada sa mga campaign poster na tigayon nga mapangkakas sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Poster mo, tinlo mo, kung tani ang responsibilidad sa tagsa mga kandidato daog man o kung perde. Apang sabay nga magulat pagit pangunahan na sa Iloilo City Government ang pagpangbaklas sa mga ini. Halin sang Martes tubtob sumong adlaw, naglabot sa 4.5 katonelada ang mga posters nga ilagin pang baklas. Yes, nag-target kita until tomorrow nga maubos kid. However, may mga challenges lang kami, no? Kaya may mga private lots. Pag may mga private nga residents nga hindi namon masulod kag malabot. Apang sa baylo nga itambak lang sa Kalahunan landfill ang mga poster, ini ang ginhimo nga mapuslanon sang GSO. Sa bulig sa mga residente sa palibot mismo sang Kalahunan Maduryaw, ginhimo ini nga mga bags. May livelihood program kita sa ila, mga alternative livelihood, hindi sila magpamulot basura but rather recycling activities nila, no, para mabaligya nila pag maka-earn sila from that turbulence. Nagsugod naman ang pagpangbakla sa probinsya sang Iloilo sa Banwa sang Uton. Hatagan tubtubwa sa mga kandidato nga magpangkuha sa ilang mga posters. Kung mapaslawan sila, ang LGU na ang magapangbakla sini. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas. Patay ang 84 anyos nga lalaki gaging kilala kay Valerio sang naigos ang kilat sa barangay Kamadyangan, Sipalay City. Sunod sa kapulisan na sapwa na lang ang biktima nga nagakayaon sa hilamunan sa guwa sa ilabalay kag may mga paso sa panit. Gindala kang biktima sa health facility apang ginbawian sa kabuhi. Dito man nakumpirma nga naigo ini sang kilat. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, totally gutted ang 3 kabalay samtang isa naman ang partially damaged sa sunog nga nagluntad sa barangay Bakong, Dumangas, Iloilo pasado alas 3 kahapon sang hapon. Sunog kay SFO3 Rolin Hormina, Fire Marshal sa Dumangas Fire Station, nagumpisa ang sunog sa balay ni Nieva Dusilidad. Nasunog man ang balay nanday Georgette Dusilidad kag Jive Dusilidad. Samtang partially damaged ang balay ni Grace Espina. Ginabalubantang ang naglabo sa 122,000 pesos ang kabugusan nga damage sang sunog. Padayon pa ang investigasyon sa Dumangas BFP sa gintunaan sang Kalayo. Isa ka malaking tiyempo ukon, low pressure area ang posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod nga inadlaw.
May cloud cluster ginabantayan subong ang pag-asa kun mangin LTA madubo naman ang chance sining nga mangin bagyo. Intertropical Convergence Zone o kun ITZZ kag easterlies ang padayon nga nagaluntad sa pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island. May chance man sang ulan sa ibang pangabahin sang Pilipinas. Programa sa mga menor de edad, agod mapaayo ang ilabwas damlag prioridad sa USP score. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagapatigayon sa mga aktibidad parehos ang symposium, trainings kag workshops ang USP scores sa Iloilo. Ini ang independent program sa US government na nagadeploy sa mga volunteer sa komunidad sa nagkalain-laing nga pungsod. Isa ang Barangay Cabugao Norte sa Pavia sa mga napilian sa USP scores para buligan ang kabataan nga mapaayong ilabwas damlag. I meet with them about once a month to talk about different topics ranging from body health like puberty and hygiene to bigger topics like mental health, bullying, family relationships. It's just a way for them to kind of gain more life skills that they might not learn in school. Ginapasalamatan naman sang barangay ang inisyatibo sang US government, ilabi na nga hindi manigar nga problema mga menor de edad bangod ang pila sa mga ini mabudlay disiplinahon. Bangod sang ilang mga aktibidad, mahimo man mahaylo ang kabataan nga mapalayo sa bisyo. Importante gid dapat pre ang mga youth hindi mo gid makontrol pirmi, at least may na-assign gid lang halin sa US, at least dibuinas gid ang Barangay Cabugao Norte. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabusa nag-upisa na ang proof of purchase promo sa GMA ang kapos sa Big Time Panalo Season 3 o po ng mga bagong nagahatag sang Big Time pa premyo kasanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Mas sobre 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sa May 3 to July 11, 2025. Pwede maghulog sa entries sa mas sobre 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV radio stations sa bugos ng Pilipinas. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA ukon i-follow ang GMA Promos Facebook at TikTok pages ukon magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.